Kaya ako na andito para share itong ganitong uri ng inumin. Focus ng usapan, detoxification. Marami ang nahihirapan para sa pagdi-detox. Paano gawin to? Ano yung iinumin? Ano yung gagawin? Paano gagawin? Ano yung gagawin? Anong procedure? Saan kukunin? Yan yung kalituhan na nangyayari sa mga kaibigan natin kung paano simulan at paano diretso ang detoxification. Sarap. Morning. Morning po dito sa Arabella Garden. Masarap pagmasdan kapag yung paligid mo nakaka-relax. Sarap ng feeling. Sarap huminga. Relax na relax ka talaga. Hindi ko pagpapalit ang probinsya, hindi ko pagpapalit ang bukid o ang farm. Tatandaan ko nung unang nagtatrabaho pa ako. Unang pasok ko sa gobyerno dito sa Calapan. Kasi nagtrabaho ako sa ibang lugar. Nagtagal ako Laguna, kaya taga Laguna yung asawa ko. Pabalik ako dito sa Calapan, napunta ako sa gobyerno. Sa bukid ako dito. Paligid ay luntian, berde syempre. May mga huni ng ibon. At iba pang mga hayop. Natuto ako mag-alaga ng mga baboy, manok, itik, gansa, pabo, at yung isa ko pang alaga dati na ibong malaki na nakakain din natin, yung bingala. Kasi yung pabo, gansa, bingala, wala na siya. Hindi na. Nagpapaming ako, may palayan ako dati. Bali, may bukid kaming palayan. Ako yung nag-intindi. Ngayon yung kapatid ko nag-iintindi. Pigiri ko, nakwento ko yan, wala na rin dahil yung ASF. Manok, sinabay kong tinanggal na stress ako. Nagkwento ko naman yan sa dating vlog. Pero patuloy pa rin yung pagtatanim. Ngayon, yung tanim ko, nakita nyo naman yan, na-vlog ko na rin dito yan. Mga grapes. Ngayon, malaki na nandito, kumakayap na. Yung sa likod, yan, kumakayap na. Ilang puno yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus yung nasa likod ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32. Tapos meron ako dito sa mga tabi-tabi ng mga puno para kumapit. 35 siguro, 35 o 38, mga ganun na puno ng ubas. May ilang puno ng mulberry. Tapos magugulayan ako doon.
kwento ko lang. Kwento ko lang kasi isa yan sa nagpapalakas ng resistensya. Lalo na nung panahon ng may sakit ako ng GERD. Lalo na nung panahon ng pandemic na takot ako walang doktor, walang gamot, na bawal lumabas, walang hospital. Ganun ka grabe, di ba? Naranasan nating lahat yan. Kwento ko lang na kung ano kasarap mabuhay sa bukid, ano kasarap ang pakaramdam para magpagaling ng mga karamdam ng sakit tulad ko na nagkaroon ng GERD, anxiety, depression. Ito pala iniinom ko. Lipton ito. Ano, siya na Lipton na flavored apple. Ano siya, mapait. Ano, dahil nga mapait. Ano to, trigger ito sa may GERD. Kaya ako na andito para share tong ganitong uri ng inumin. Focus ng usapan, detoxification. Marami ang nahihirapan para sa pagdi-detox. Paano gawin to? Ano yung iinumin? Ano yung gagawin? Paano gagawin? Ano yung gagawin? Anong procedure? Saan kukunin? Yan yung kalituhan na nangyayari sa mga kaibigan natin kung paano simulan at paano diretso ang detoxification. Kasama dyan dito. Magiging sample ko din to. Detoxification is isang sistema ng katawan. Marami ang tao na hindi alam ang detoxification. Hindi niya alam na nagdi-detox siya. Actually, pag sinabi natin sistema ng katawan, automatically, kahit hindi natin ginagawa ito ng katawan. Pinaprocess ito ng katawan. May pagkakaroon ng error ang katawan sa panahon ngayon. Kasi environment natin medyo may problema, toxic. Pollution kasi, pollution. Yun yung isa na maganda dito sa lugar ko. Medyo lahat ng area may pollution, pero at least sa dami ng puno sa paligid ko, nagtatanim pa ako. Niko-convert ito sa oxygen. Pag nasa city nawawalan tayo ng oxygen na marami, halos toxic yung nalalanghap natin. Pagka ganun, mahalaga yung detoxification. Detoxification process ng katawan natin. Paano gagawin ng katawan natin kung ganun kadami yung kalaban niya? Parang parang isang sundalo. Paano ipagtatanggol ng sundalo ang isang lugar kung nag-iisa siya o kung kakaunti sila at marami ang kalaban? Diba ang kailangan? Tutulungan, tatawag sila ng tutulong sa kanila para makapagprotekta. Meaning, ito yung isang uri na kailangan natin gawin sa detoxification. Paano ba yung detoxification? Paano nagpa-process yung ating katawan? Sabi ko nga kanina, sistema ng katawan, nagdi-detox siya ng kusa. Ang mga sa grupo ng pagdi-detox ng katawan natin,
Ang isa sa mahalaga, tubig. Pag inom ng tubig, isa yan at nangunguna yan ang pag-inom ng tubig para ma-process ang pagdi-detox ng katawan natin. Yung kusang pagdi-detox. Simula pa naman nung unang panahon, may kalaban na ang katawan natin. May mga foreign object na pumapasok sa katawan natin at yun ang rini-repair ng ating immune system at yun ang linilinis ng ating katawan. Tinatanggal yung mga foreign object na kumapit sa panlabas ng katawan natin, na andyan yung nagpapawis tayo para yung mga alikabok nalilinis. Hanggang sa nag-improve ang ating pamumuhay, natututo ang mga tao na maligo. Isang uri ng detoxification yun, paglilinis. Panlabas na na kaanyuan ng katawan ng isang tao. Ganyan. Pero paano yung panloob? Hindi mo naman makikiskis yan, 'di ba? Hindi mo naman mahuhugasan yan ng tulad ng paghuhugas natin ng ating katawan. Kaya pumapasok diyan yung pag-inom. Yung pag-inom ng tubig, maganda yan panghugas. Sabi ko nga dati sa mga vlog ko, maraming klase yung pag-inom ng tubig. Parang itong iniinom kong tea, deep lang. Ang purpose ng deep, ma-absorb ng ating katawan yung iniinom natin. May maging kapakipakinabang siya sa ating panloob na katawan. Yung mga internal natin, yung ating basta yung sistema ng katawan natin. Dumadalo yan kasama ng hangin sa dugo. Blood flow. At pumupunta siya kasi lahat ng parte ng katawan natin may pangangailangan ng hangin, may pangangailangan ng tubig. Pumupunta siya doon. Ang detoxification, ang pagdi-detox, marami yung tubig, hindi siya katulad ng paglago ko dito. Maraming tubig, tendency, may flushing, may labas. Kasama sa sistema ng katawan, ng pagdi-detox, papawis ka, kailangan mapawisan ka, kailangan umihi ka, kailangan dumumi ka. Yan yung mga ways, para malinis yung katawan natin. Hindi natin napipigilan ang pagkain ng mga bawal, ang pagkain ng mga trigger. Etong Lipton na to, hindi siya bawal. Itong uri ng tea na to, hindi lahat ng tea, may mga tea, may green tea din ang Lipton na maayos, hindi siya trigger sa acid, Pero ako lahat ng tea iniinom ko, maging trigger ito o maging hindi trigger. Sabi ko nga kanina, bakit kailangan? Kasi, diba, tandaan nyo yung dating pangalan ng channel na to, Tea TV. Kasi mahilig talaga ako sa tea. Yan ang nakasurvive sa akin, sa sakit ko, kung paano ako naging maayos. Ang laki ng benepisyo ng tsa. Dahil itong tsa, ito, tinutuyo lang. Lahat ng pagkain, uri yan ng herbal. Pag research mo, nalalaman mo kung ano yung mga good benefits nito. Pero meron siyang bad effect. Katulad dito, trigger siya. Hindi mo na lang gagawin na araw-araw. Paminsan-minsan, itong tiyang ito, paminsan-minsan. Kaya ang dami kong tsa. Ang daming iba't ibang uri ng tsa.
i-detox na lang natin. Ano? Pero, di ba, deep din ang inom ko nito. Ganito lang. Deep. Trigger ito. Deep ang inom ko. Sasama siya sa sistema ng katawan natin. Kasama ng blood flow. May good benefit siya. Papasok sa katawan ko. But, effect niya, pupunta sa sikmura, sasakit na sikmura ako, may bakit doon, hanggang hindi pa siya sasakit, after na mainom ko to, 15 minutes, ki-cleansing ko na siya. Na siya, ipa-flushing ko na, simple lang tubig. May mga sinasabi ako na iba't ibang uri ng pang-cleansing, iba't ibang uri ng pagdi-detox. Maraming masi-search na natin yan sa internet, Pero, simpleng-simpleng pang-detox at regular na dapat ginagawa natin. Kasi regular tayong humihinga, regular tayong kumakain ng bawal at saka ng trigger. Kaya regular dapat nating i-detox yan. Regular naman tayo dapat dumumi. Regular tayong dapat umihi. Regular tayong dapat mapawisan. Yun ang nagiging problema ng mga tao. Ang isa sa detoxification process ng katawan natin ay ma-miss, hindi magawa, hindi magiging successful ang detoxification process ng katawan natin. Kailangan kompleto. Pinapawisan ka pa ba? Kasi may toxic na nasa pawis. Ngayon, naka-imbak lang yan dyan, hindi mai-release. Dapat kang pawisan. Nagagawa nga natin yung mga bawal, bakit hindi natin magawa yung proseso ng katawan natin? Hindi kasi magkukusa ang katawan natin na magpapawis. Okay, pumunta ka sa isang mainit na lugar, pinawisan ka, thank you. Nagkusa sa katawan natin. Papaano kung, halimbawa, nandito ako sa ganitong lugar, malamig, papaano ka papawisan? Anong detoxification process ang mamimiss? Yung pagpapawisan. Kasama din sa pagdi-detox, yung magpainit. May vitamin siya, makukuha ka, at the same time, papawisan ka. Kaya, itong ganito, yung mga trigger na may benepisyo, yung mga trigger na pagkain, na mga gawain na may benepisyo sa ating katawan, gawin pa rin natin sa maingat na proseso. Tulad nito, nasa tamang prosesong ginagawa ko, utay-utay kong iniinom, kaunti-kaunti, nang sumama sa blood flow, yung mga masustansyang bagay na naandito sa tiyan, pupasok yan sa ating katawan, makakapag dagdag kalakasan para pagdating ng gabi, pagka nag-process na ang katawan natin, nag-repair, meron siyang taglay na lakas. Yung pag-inom ng tubig sa gabi, yung iba tamad uminom ng tubig sa gabi kasi mapapaihi, babangon iihi. Dapat po kasi umiinom ng tubig sa gabi bago matulog kasi ang katawan po natin, mas nagdi-detox po siya, mas nagre-repair siya sa gabi pag namamahinga ng tao. Kaya po may time ng pamamahinga ang tao. Kasi habang namamahinga ang tao, nag-cleansing yan, nag-re-repair yan ng mga nasira na sistema ng katawan natin. Tsa tayo. Di-detox natin to kasi trigger. Pero yung mga hindi naman nati-trigger sa ganito, okay lang. Pero syempre, humihinga tayo, kumakain tayo. Ano ba yung inulam mo? Ito ba ay karapat-dapat sa ating katawan? O ito ba ay kinain lang natin para lang mabusog tayo? Kasi kulang sa budget o kaya nagmamadali tayo. O kaya basta madaming dahilan tayo kung bakit. Kaya nasarapan tayo. Hinanap ng dila natin. Pero alam nyo naman, sinabi ko, ang sarap ng pagkain nasa dila lang. Pag lumampas sa dila, at yung kinain mo na may walang benepisyo, wala nang kwenta yon.
detox na natin. Paano mga kaibigan? Tapos na naman yung ating isang kwentuhan. Ako naman ay makikiusap sa inyo. Makikisubscribe nitong channel ko. Makikilike kung nagustuhan mo yung topic na pinag-usapan natin ngayon. At kung gusto mo naman na mapanood ng mga kaibigan mo, paki-share. Wala pong bayad ang mag-share. At least, katulad ng ginagawa ko, yung sharing ko para sa inyo, marami po yung makikinabang. At syempre, mahalaga po sa katulad namin content creator, ang lumaki yung channel ng marami ang mga pakinabang. Ganun din po, gumagastos din po kami para may ibahagi ang mga kwentong ito. Para naman meron pong akong PC na panggastos para maibahagi ang mga kwentong ito. Bye-bye. Ingat tayo lagi ha.